Sa pagpapatuloy ng recap, tinutulungan ni Petey, Sukuya at Regina ang magpalikas ng mga mamamayan, ngunit kinakabahan pa rin itong si Regina para kay Celia at sinisiguro ni Petey na dapat ay makakarating na si Celia sa madaling panahon para sa mga pangkaraniwang proseso. Ngunit ang kanilang pangunahing layunin sa ngayon ay harapin ang mga void sa lugar at puno ng mga void ang kalangitan, ngunit agad tinarbaho ng mga machine gun gamit ang sistemang pangdepensa ang mga ito. Pagkatapos ay nakarating ang mga babae sa isang bubong, kung saan bawat isa sa kanila ay nagsimulang tumawag ng kanilang mga banal na espada at sumalakay. Samantala, si Linus ay nagmasid mula sa malayo at iniisip na ang mga humanoid void ay medyo malakas at nagumpisa ng magpanik si Celia at bumalik sa loob, pinapaliwanag na dapat nang mailikas na ang mga bata kaso lang pinilit siyang sundan ni Leo pero agad na dumating bigla ang alagad niya at tinatanong kung ano ang maitutulong niya. Tinanong ni Leo kung sinusubukan ba nitong sundan sila ni Celia, pero nag-imbento ito ng salita at sinasabing hindi niya sinusundan ang mga ito para lang kumuha ng impormasyon tungkol kay Celia. Wala nang paki si Leo at sinabihan siya na protektahan na lang ang kanyang mga pamilya. Sinubukan tumanggi si Sherry na nagsasabing nais niyang protektahan siya, ngunit inutusan na lang siya ni Leo na umalis at tumawag si Celia kay Leo na ipinaliwanag na handa na ang mga bata na dalhin sa shelter pero gayunpaman, napansin ni Leo ang isang bagay at sinabihan siya na delikado sa labas. May dragon void sa lugar, at lumabas si Celia upang harapin ang mga ito at tinawag niya ang kanyang banal na espada, ngunit napansin ni Leo na hindi pa siya umabot sa kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang vampire queen at nang tanungin niya ito kung natatakot ba siya, sumagot ang babae na oo. Subalit hindi siya pwedeng matakot at iwan na lang ang mga bata na mamatay at doon ay nag-agree siya, at nagdesisyon na tawagin ang kanyang staff na determinadong hindi iiwan ang kanyang pinakamalakas na babae na mamatay. Sumalakay ang dalawang void, ngunit agad itong tinapos ni Celia at pagkatapos ay napansin niya ang dalawang iba na nasunog sa ere at napagtanto na ito'y gawa ni Leo. Tinanong siya kung ito ang kanyang kapangyarihan kaso ito'y nag-focus na lamang sa mga susunod na target. Mas marami pang mga void ang nagsisimulang magpakita sa paligid ng lungsod at nakapansin si Sukuya ng mga ogres at pinatay ang mga ito ng espada, na parang ginawang barbecue at ginamit ni Regina ang kanyang malalaking baril para barilin ang mga dragon sa kalangitan, habang ginamit ni Petey ang kanyang mga kasangkapan upang mag-scout sa lugar. Bigla silang nakaramdam ng pagyanig ng lupa at napansin nila ang isang malaking void na ahas, di na kayang makasabay ang system defense ng lungsod sa maraming void, at nasira na ang kanilang mga armas. Si Leo ay tumingin sa mga void at napagtanto na ito ay mga halimaw mula sa libong taon na ang nakalilipas, pati na ang mga malalaking dragon ay nagiging mga void na rin at agad niyang naisip na kung sila ay kasing lakas ng dati noong mga panahong iyon, hindi niya magagamit ang mga mababang level na spell at doon ay sinabihan niya si Celia na protektahan siya habang naglalagay ng mataas na level na spell. Agad itong nagmadali sa harap upang harapin ang maraming void, na nagbibigay daan kay Leo na simulan ang pag-upgrade ng kanyang spell at gayunpaman, hindi niya talaga alam kung bakit niya ito ginagawa. Siya ang dakilang hari ng mga demonyo ay hindi dapat mag-alala sa pagkalipol ng isang lungsod ng tao pero gayunpaman, hindi siya pwedeng maging walang aksyon kapag may sumubok na patayin ang kanyang pamilya. Biglang lumitaw ang isang malaking dragon sa harap niya at inilunsad ni Leo ang kanyang level 10 na spell at maraming mga bola ng apoy ang lumitaw sa kalangitan at bumagsak sa lugar. Natakot si Celia dahil nagulan ng mga bola ng apoy, ngunit sinabihan siya ni Leo na manatiling mahinahon. Nakayanan na mapigilan niya ang dragon, ngunit ito ay umatake kay Celia gamit ang apoy pero naiwasan niya ito, at nagsimula ng sisihin ni Leo ang kanyang kasalukuyang katawan sa kanyang mababang level ng kapangyarihan. Biglang si Black ay lumitaw mula sa anino at kinagat ang leeg ng dragon, ginamit ni Leo ang pagkakataong ito upang magtapon ng isa pang level 10 na spell ng grabidad para pigilan ang dragon. Hindi makapaniwala si Celia na nakita niyang talunin ni Leo ang isang napakalaking void ngunit biglang, ang sahig ay nagsisimulang gumuho at ang ugat ay lumitaw muli at hinuli si Celia. Unti-unti siyang dinala papasok sa butas at sinubukan ni Leo na tulungan siya, ngunit may mga ugat na nagbabara sa kanyang daan at nagumpisa na itong magkaroon ng anyo at tinawag ang kanyang pangalan. Ngumiti si Leo at kinilala ang mga ugat bilang si Arakel, isa sa mga dating bayani. Ang kwento ay nagpapatuloy sa alaala ng ating bidang demonyong si Leo. 334 na taon na ang nakakalipas,
sa isang lugar na nababalot ng kadiliman ay mayroon dong kastilyo at sa loob ng kastilyo, nakilala natin ang batang si Chad Leo. Siya ay tinawag ni Roselia at gusto ng babae na marinig ang tungkol sa isang laban na kanyang nilahukan kamakailan, isang laban kung saan nakaharap niya ang isang matinding kaaway. Nakakapagtaka dahil ang kaaway na kanyang nilabanan ay ang immortal na Panginoon ng mga demonyo, isang napakalakas at nakakatakot na kalaban. Ang mas nakakagulat pa ay nagawang talunin ni Leo ang immortal na Panginoon ng mga demonyo. Labis na namangha si Roselia kung paano ito nangyari at gusto pa niyang marinig ang lahat tungkol dito. May dala ring espesyal na regalo si Leo para kay Roselia at ito ay isang koleksyon ng mga kayamanan na kanilang nakuha mula sa iba't ibang palasyo sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Natuwa ang babae sa pagtanggap ng regalo kahit na ang mga kayamanan ay itinago sa mga anino. Natutunan din ni Leo ang isang makapangyarihang spell dahil sa kanyang mga pakikipagsapalaran, salamat sa isang matapat na kasama na nagngangalang Blas. Si Blas ay dating prinsipe sa isang kahariang nagwakas, ngunit sa kabila nito, nanatili siyang tapat kay Leo at may natatanging kapangyarihan si Blas at ito ang pagkontrol ng mga anino, na magagamit nila sa oras ng kagipitan. Kahit na nagwakas na ang kaharian ni Blas ay mayroon pa rin siyang kapangyarihan upang protektahan at gabayan sila. Si Roselia naman na matapos makita ang lahat ng kahangahangang nagawa ni Leo, ay nais niyang gantimpalaan si Leo ng isang espesyal na espada. Pero hindi ito basta-basta na espada, hindi ito maaaring maging isang pangkaraniwang banal na espada dahil lumaki na ng husto ang kapangyarihan ni Leo at sa halip, ito ay isang demonyong espada na nababalot sa kadiliman. Pero may mga kapalit ito at ang espada ay may kasamang ilang kondisyon. Nais ni Roselia na siguraduhin na alam ito ni Leo at iba ang espada dahil tinatanong nito ang katotohanan, na nangangahulugang mayroon itong sariling kalooban. Ito ay isang mahalagang sandali sa kanilang kwento at ngayon ay tumalon tayo sa kasalukuyang araw. 334 na taon ang lumipas at natuklasan ni Linus at ng kanyang mga kaibigan na ang misteryosong halimaw na kanilang nakatagpo ay isa sa mga dakilang anim na bayani. Ito ay isang malaking gulat at nais nilang alamin kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Leo na gumamit ng isang spell ng apoy upang makita kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa, ngunit bigla niyang naalala na mayroon siyang espesyal na koneksyon kay Roselia. Ang koneksyon na ito ay nagpapahintulot sa kanya na suriin kung siya ay ligtas, kaya ginamit niya ito upang matiyak na ligtas si Roselia. Biglang lumitaw si Roselia mula sa mga anino at nag-aalala siya dahil kailangan nilang harapin muli ang lumang kaaway na ito. Naisip ni Leo na ang halimaw na kanilang kinakaharap ay maaaring higit pa sa isang halimaw. Nagtataka siya kung ito ba ay ang kanilang matagal nang nawawalang hari. Nagbigay ito sa kanya ng pag-asa at naniniwala siya na maaaring muling nabuhay si Roselia. Si Blas na bilang isang tapat na kaibigan, ay nagulat sa balitang ito at mahirap para sa kanya na paniwalaan na ang kanilang dating kaaway ay nasa paligid pa rin, ngunit ang posibilidad ng pagbabalik ni Roselia ay nagbigay sa kanila ng higit pang determinasyon na magpatuloy. Napansin ni Leo ang ilang mga bata na naipit sa gitna ng isang pag-atake, nakita niya ang takot sa kanilang mga mata tulad ng nakita niya noon, nagpasya siyang pumunta sa mga bata at nag-alok ng shelter. Sa kanyang pagkagulat, nagpasalamat ang mga bata sa kanya sa pagligtas sa kanila mula sa mga kaguluhan, kahit na iniisip nila na hinayaan niyang makuha si Celia at nangako si Leo na gagawin niya ang lahat upang ibalik si Roselia at mapasaya ang mga bata. Gumamit siya ng isang espesyal na barrier spell upang protektahan ang tahanan ng mga bata upang matiyak na walang masamang mangyayari. Tinawag din niya ang kanyang pinakamalakas na mga katulong at ito ay nagpasaya sa mga bata. Kahit na may mga pagdududa si Leo kung talagang nais ba niyang protektahan sila. Bago sila umalis, isang mabait na batang babae ang nag-iwan ng pagkain para kay Blas at nais malaman ni Leo ang kanyang pangalan. Di maalala ni Blas ang kanyang pangalan ngunit sinabi niyang siya ay isang mabait na batang babae na nagpakain at nag-alaga sa kanya. Habang sila ay nag-uusap, narinig nila ang isang maliit na tunog at natagpuan nila ang communicator ni Roselia at ginamit ito upang tingnan kung kumusta siya. At sa iba pang bahagi ng lungsod, isang matapang na babae na nagngangalang Sukuya ay lumalaban sa isang malaking halimaw. Tinutulungan siya ng iba, kasama na si Regina na gumagamit ng kanyang espiritual na kanyan at kahit na sila ay pagod, mas marami pang halimaw ang lumitaw at kinailangan nilang humingi ng tulong mula sa headquarters dahil alam nilang hindi nila kaya na magpatuloy nang wala si Roselia.
Kinuha ni Leo ang communicator at binanggit kay PT na nasa panganib si Roselia at nangako siyang ibabalik niya ito, ngunit kailangan niyang malaman kung nasaan eksakto siya at umaasa siya na magagamit ni PT ang mga spheres upang matukoy ang kanyang lokasyon. Sa wakas, pumayag si PT na sabihin kung nasaan siya at ito ay nasa underground sector number 7, malapit sa sentro ng Tactical City at may mga kakaibang mahiwagang pangyayari sa lugar na iyon. Alam ni Leo at ng kanyang mga kaibigan na kailangan nilang pumunta doon upang hanapin siya. Nakaharap sila ng ilang mga hamon sa daan, ngunit hindi sila sumuko at pagdating sa Sector 7, nakilala ni Blas ang lugar dahil nakapunta na siya dito dati, at alam niya kung paano makakarating sa lugar na kailangan nilang puntahan. Nagtaka siya kung bakit hindi nila ginagamit si Sherry, isa pa niyang tauhan para sa misyon na ito at ipinaliwanag ni Leo na kahit malakas si Sherry, hindi siya ang tamang babae para sa partikular na trabahong ito. Sa ngayon ay di nagdadalawang isip si Leo sa pagtulong sa mga tao at nais niyang protektahan sila, ito ay nagpaalala kay Blas sa kung paanong ang dating si Leo na ayaw sa mga tao, at doon ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay upang hanapin si Roselia. Upang makarating kay Roselia, nagpasya silang sunugin ang bahagi ng pader na humaharang sa kanilang daan, ngunit nalaman nilang ang halimaw na kanilang hinahanap na si Araken ay may kontrol sa lugar na iyon. Hindi ito hinayaan ni Leo na determinadong muling makasama si Roselia, gumamit si Leo ng malakas na spell ng apoy upang alisin ang mga lumot na humaharang sa kanilang daan, determinado siya at malakas ang kanyang mahika. Pero si Arakel ay may kakayahang mag-regenerate, na nangangahulugang kaya niyang magpagaling at ipagpatuloy ang pakikipaglaban at si Arakel ay isang matibay na kalaban at sa kanilang labanan, may sinabi si Arakel kay Leo na nakakagulat, at sinabi niyang siya ay napili ng buwan at ipinakita niya ang ilang maliliit na kristal na may nakakulong na mga espiritu. Nagulat si Leo dahil nakatrabaho niya ang mga nakakulong na espiritong iyon nang siya ay bahagi pa ng lumang banal na utos. Ipinaliwanag ni Arakel na ang mundo ay nagre-regenerate sa tulong ng isang bagay na tinatawag na The Empty Star. Ito ay bago kay Leo at nais niyang mas maunawaan ito, sinabi ni Arakel sa kanya na ang pag-regenerate ng mundo ay higit pa sa kanyang pangunawa, nagpatuloy ang labanan at ang pag-regenerate ni Arakel ay gumagawa sa kanya na mahirap siyang matalo. Subalit patuloy na ginamit ni Leo ang kanyang mahika upang siya ay mapagod. Alam niya na mataas ang taya at hindi siya pwedeng sumuko at si Roselia na naipit sa mga lumot, ay nagpupumilit na makalaya at doon ay determinado siyang tulungan si Leo at ginamit niya ang kanyang espada upang putulin ang mga lumot. Kahit na hindi agad nagtagumpay ang kanyang mga tangka, ipinakita nito ang kanyang determinasyon at tinawag din niya ang kanyang espiritual na espada na pinapalakas ng dugo na kanyang ibinuhos sa pader. Ang kanyang koneksyon sa kanyang vampire state ay tumulong sa kanya na makontrol ang espada. Ang aksyon na ito ay isang senyales para kay Leo na nagpapakita sa kanya kung nasaan si Rosel. Habang nagpapatuloy ang pagbabago ni Rosel ay naramdaman ni Leo ang pagdaloy ng lakas at alam niyang ginagamit niya ang kanyang tunay na lakas at siya ay naging magaan ang loob. Alam niya na ang kanyang lakas ay hindi lang basta isang patak ng dugo na kanyang ibinigay sa kanya sa panahon ng labanan, isang misteryosong figure ang lumitaw at ang figurang ito ay nagagalit at nais alisin si Leo at ang kanyang mga kaibigan. Siya ay nagtitipon ng kapangyarihan upang magsanhi ng isang malakihang pagsabog, nakikita ni Leo ang panganib at siya ay handa ng gumawa ng marahas na hakbang, at hiniling ni Leo kay Rosel na harapin ang misteryosong figurang ito at alam niya na kaya niya itong harapin. Tinanggap ni Rosel ang hamon at ginamit ang kanyang banal na espada upang pigilan ang kalaban. Kailangan niya ang ilan sa dugo ni Leo upang palakasin ang kanyang espada at samantala ay patuloy naman si Leo sa pakikipaglaban kay Arakel. Ang laban ay matindi at ang regeneration powers ni Arakel ay ginawang mahirap talunin siya, ngunit ang determinasyon ni Leo ay hindi kailanman nag-alinlangan at sa panahon ng labanan, binanggit ni Arakel ang paglipas ng panahon. Inihayag niya na mahigit 1,000 taon na ang lumipas mula noong huli silang magkita, maraming nagbago sa mundo sa panahong iyon at nagtataka si Leo tungkol sa impormasyong ito at nais niyang mas maunawaan pa. At doon ay ipinaliwanag ni Arakel na ang mundo ay nagre-regenerate sa pamamagitan ng walang laman na bituin. Ang konseptong ito ay lubos na mahirap maunawaan ni Leo. Ang mga paliwanag ni Arakel ay lalong nagpapalalim sa misteryo ng kanilang mundo, at nagpatuloy ang labanan at ang regeneration powers ni Arakel ay isang malaking hamon. Patuloy na ginamit ni Leo ang kanyang mga spell at atake,
determinadong makahanap ng butas kaso lang napagtanto niya na mayroon siyang bagong pinagkukunan ng lakas. Nagkaroon si Leo ng sandali ng pagkaunawa at doon ay naintindihan niya na mayroon siyang kapangyarihan na talunin ang anumang kasamaan sa pamamagitan ng matatag na determinasyon. Binigyan niya si Arakel ng isang matinding atake at hinati ito sa kalahati at nawala si Arakel mula sa kanilang mundo, at ang iba pang mga halimaw ay tumigil sa pag-atake. Ang command center na nagmamatsyag sa depensa ng lungsod ay napansin na natapos na ang krisis. Nakita din nila ang isang pagsabog mula sa Magic Furnace. Inakala nilang nasa panganib ang kanilang leader pero sa katotohanan, nailigtas ng mga bayani ang araw at pagkatapos ng labanan, nagkasama ulit si Leo at Rosel kasama ang kanilang mga kaibigan. Nakahinga sila ng maluwag ng malamang ligtas at walang pinsala ang lahat, malakas ang kanilang samahan at pagkakaibigan at magkasama nilang hinarap ang hamon na ito, kinabukasan ay hindi makabangon si Leo mula sa kama. Mahina ang kanyang katawan at siya ay pagod na pagod mula sa labanan. Naubos ang kanyang magical energy at ito'y paalala ng mga sakripisyong ginagawa ng mga bayani tulad ni Leo upang protektahan ang kanilang mundo. Bumisita si Rosel kay Leo at nagdala ng ilang regalo upang mapasaya ang kanyang loob, kabilang sa mga regalo ay isang kwintas bilang pagpapahalaga sa kanyang katapangan. Si Leo ay tunay na naantig sa kanyang kabaitan. Si Rosel ay nawalan din ng maraming dugo sa labanan at hiniling niya kay Leo ng kaunting donasyon ng dugo. Hindi nag-alinlangan si Leo na tulungan siya at gayunpaman, pumasok ang kanilang mga kaibigan sa eksena sa isang nakakailang na sandali, na nagdulot ng awkward na pangyayari. Kinabukasan ay naging maliwanag ang pinsala mula sa pag-atake ng mga Void, malaki ang naging danyos lalo na sa mahiwagang fountain at solar ng lungsod, na kapwa nakaranas ng matinding hagupit mula sa pagsalakay ni Arakel. Ang mahiwagang solar ay kasalukuyang inaayos gamit ang iba't ibang pinagmumulan ng enerhiya, kabilang na ang mga espesyal na solar panels at may mga nagmungkahi kay Leo na ito'y makakatulong sa pag-imbak ng malinis na enerhiya. Kahit ipinahayag ni Leo na itatayo niya ang kanyang kaharian, alam niyang limitado ang kanyang kaalaman tungkol dito at upang malutas ang misteryo ay dumiretso siya sa bodega, subalit nakaharap siya ng balakid ng hindi sapat ang kanyang mga papeles at hiningan siya ng espesyal na pahintulot ng isang mahiwagang kwago. Hindi siya nagpatinag at sinubukan ni Leo ipaliwanag ang kanyang katayuan bilang estudyante, patuloy na iginiit ng matigas na kwago ang kinakailangan na pahintulot at sa tindi ng kanyang pagkainis, may isang tinig na lumitaw sa kanyang likuran at ito'y si Regina. Bagaman nakilala siya ni Leo sa pamamagitan ng komportable at malambot na bagay na sumadsad sa kanya, nilinaw ni Leo ang kanyang layunin na mag-aral at mag-imbestiga at si Regina, na alam ang komplikadong nakaraan ni Leo ay tiniyak sa kanya na tutulungan siya ni Rosel. Magkasama silang nakakuha ng pahintulot mula sa kwagong tagapagbantay at tumuloy sa dakilang aklatan at dahil sa kuryosidad, tinanong ni Leo si Regina kung nakakakita siya ng mga espiritu. Inamin niya na mayroon siyang kakayahang ito kaso itinago niya ito bilang lihim at dahil dito ay lalo pang nausisa ni Leo ang tungkol sa pag-iral ng mga artificial na espiritu. Ipinaliwanag ni Regina na maraming totoong espiritu ang winasak ng mga Void, ngunit patuloy ang mga kwento-kwento tungkol sa kanilang presensya sa isang sinaunang kagubatan. Isang mensahe ang dumating na formal na nag-aanyaya sa mga kilalang kinatawan ng paaralan ng mga Abeles, kabilang na si Regina para sa gagawing pagtitipon at bagamat nagtataka sa imbitasyon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang investigasyon. Nangako si Regina kay Leo na makikipagkita sa kanya sa pagtitipon at samantala, isang grupo ng mga demi-human na nagtatago at nagpaplano ng paghihiganti, at si siya na isang mangkukulam na may matinding galit sa mga tao ay lumapit sa kanila at nangakong magbibigay ng mahiwagang kapangyarihan. Bagaman may pag-alinlangan, ipinakita ni siya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapala sa espada ni Leo ng banal na hiwa, dahil dito, pinag-isipan ng mga demi-humans ang kanyang alok. Nagpalit ang eksena at napansin ni Leo ang isang malaking kulay abo na barkong pandigma sa daungan, dahil sa kuryosidad ay nagpasya siyang galugarin ang lokal na merkado upang bumili ng regalo at sa isang tindahan ng mga souvenir, nalaman niya ang tungkol sa isang omega na gawa ng mga demi-humans. Lalo siyang naintriga ng banggitin ng tindera na may mga werewolves na naninirahan sa lugar at habang papalapit ang kanilang pag-alis, isang malaking barko ang nagpakita at bumati ang ika-4 na prinsesa ng Imperial na si Alaria sa kanyang mga nasasakupan. Nag-alala ang kanyang butler at pinaalalahanan siya na huwag maglakbay mag-isa at mula sa malayo,
May isang taong nakatingin sa prinsesa na may nakakabahalang ekspresyon at si Leo na bagaman patuloy na nag-iisip tungkol sa mga demi-humans, ay nagbago ang iniisip nang dumating ang kanyang mga kaibigan. Ipinahayag ni Rosel ang kanyang pag-aalala dahil hindi nila alam kung nasaan sila, ngunit humingi ng paumanhin si Leo at ipinakita sa kanya ang regalo na kanyang binili at bagaman naguguluhan, ipinaliwanag ni Leo kay Rhea na nais niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa patuloy na pag-aalaga nito, na halos magdala ng luha sa mga mata ni Rosel. Nagmamadaling umalis si Rosel ngunit nag-atubili si Leo dahil wala pa si Regina. Naalala niya na nangako si Regina na sasamahan sila mula sa aklatan at tiniyak ng mga kasamahan nila na darating si Regina dahil siya ang reyna at abala sa maraming bagay, ginagawa siyang mahalagang bahagi ng grupo. Sa kanilang sorpresa, lumitaw ang isang lumang kaibigan ni Rosel at ito ay si Fenris, na tila dumating lamang upang asarin sila at hindi siya makapaniwala na invited halos lahat sa pagtitipon, subalit ipinagtanggol ni Rosel ang kanilang imbitasyon at binanggit ang kanilang mga laban-laban sa maraming void. Gayunpaman ay patuloy na nagbiro si Fenris, nagmumungkahi na gumawa sila ng pandaraya at sinasabing masyado silang mahina. Nagtapos ang usapan ng si Petey ay sumali at bago umalis, bahagyang pinuri ni Fenris si Leo na hindi na ito mukhang kasing hina tulad ng dati. Ipinaliwanag ni Rosel na si Fenris ay isang dati nilang kaibigan simula pa sa kanilang pagkabata, di napansin ng iba na inatake na pala ng isang demi-human ang isang gwardya mula sa likuran, pero mabilis itong inalis. Layunin nilang mag-infiltrate at kunin ang mga mukha ng mga gwardya upang gamitin sa kanilang kapakanan, nag-aalala ang Leon sa kanilang ginagawa pero nang magawa na nila ay malinaw na sila ay may mga kakayahan, at nagpatuloy ang plano ng walang aberya. Sa eleganteng barko, isang mahusay na pagpupulong ang naganap kung saan nakipag-usap si Petey sa ilang mga Panginoon at sinubukan ni Sukuya na pahupain ang kagutuman niya, at si Fenris naman ay nagtangkang turuan ito ng magandang asal. Habang nagpapainit sa araw ay ipinagnilayan ni Leo ang kawalan ng mga kwento tungkol sa nakaraan sa mga libro na kanyang binabasa, hindi niya makita ang anumang impormasyon tungkol sa 6 na bayani na Diyos, ang Diyosa ng rebelyon, o ang 8 dakilang Panginoon ng mga demonyo. Ang mga entidad na sikat noon ay tila para bang hindi kailanman umiral, may ilang tao na nagsasabi na dahil sa mga atake ng Void ay nawala ang ilang libro, ngunit nakakatawa para kay Leo ang isiping walang ibang naalala ang mga entidad na ito. Dagdag pa rito, hindi na ginagamit ang mahika sa kasalukuyan, pinalitan ng mga advanced na teknolohiya na wala naman sa nakaraan at sa gitna ng nawawalang impormasyon at pangkalahatang misteryosong kapaligiran ay bigla na lang lumitaw si Sherry. Hindi siya tinawag ni Leo subalit iginiit niya na kailangan siya nito at dahil sa kanyang katulad na hitsura ng isang alila, siya ang magiging perpektong suporta para kay Leo at nais ni Leo ng impormasyon at ipinahayag ni Sherry na ang pinagmumula ng enerhiya ng barko, ay isang mahiwagang bilog na protektado ng mga armas na pinapagana ng mahiwagang kristal. Dahil sa kakulangan ng higit pang impormasyon, nagtungo si Sherry upang maghagilap pa kaso pinigilan siya ni Leo na nais magpakita ng pasasalamat at sinubukan ni Leo na bigyan siya ng regalo, na ikinatuwa naman ni Sherry. Gayunpaman, ang regalo na isang walang lasang pagkain ay nagtulak sa alila na si Sherry na tawagin si Leo na kuripot. Sa kabila ng kanyang tunay na intensyon at nang magpaalam na sila, tinawag siya ni Rosel na lumitaw na hindi mapakalikay sa dati. Gayunpaman, inanyayahan niya si Leo na makipaglaro dahil nais ng prinsesa na mag-enjoy ang lahat sa barko at nasa ibang bagay ang atensyon ni Leo, pero mabilis na sinubukan ni Teresa na kumbansihin siya. Bagamat nahihiya ay matigas ang loob ni Leo na hindi sumama, itinuturing niya itong pagsasayang sa oras at bukod dito, wala siyang swimsuit at hindi marunong lumangoy. Gayunpaman, handa dito si Rosel at ngayon ay napilitan na si Leo na sumailalim sa mga klase sa paglangoy, na medyo naging maayos at ang pamilyar na setting ay nakapagpagaan ng kanyang paunang pag-atubili, at hindi rin masama ang tanawin sa paligid. Nagsimula siyang magkaroon ng pagnanais na matuto, at natagpuan ni Sukuya at ang iba pang mga bisita na kaakit-akit ang pagtuturo ni Rosel sa isang bata, kahit na sinusubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Nang palubog na ang araw, si Regina na nagpas siyang hindi pumunta sa pagtitipon ay nagsisisi ng malalim sa kanyang desisyon at mayroon siyang matinding pagnanais na nasa barkong iyon, kung saan ginugol ng prinsesa ang oras sa lahat ng naruroon. Gayunpaman,
sila ay inatake ng isa sa mga bantay na bagamat hindi ito ginamitan ng kamay at mabilis na inaresto ang kanilang prinsesa at doon ay mabilis na tumakas ang kanyang alaga, ngunit hindi ito mahalaga para sa mangkukulam na malapit ng magtatag ng bagong kaayusan. Sa dakilang bulwagan, hinihintay ng lahat ang kanilang prinsesa kaso pagkatapos ng isang putok, nagpakilala ang mga demi-humans at sa wakas ay makikilala ni Leo ang mga ito bagaman hindi sa paraang nais niya. Si Fenris naman ay hindi mapakali at maaaring umatake na siya dito, pero siya ay nagdadalawang isip dahil kung gagawin niya ito ay masasaktan nila ang iba pa, dahil dito ay ipinagana ng matandang lalaki ang isang sumpa na magpapasabog sa buong barko kung may tatawid sa pagitan nila kaya't wala ng ibang pagpipilian ang mga bisita kundi ang sumunod. Mabilis nilang nalaman na dinala ng mangkukulam ang prinsesa. Isa sa mga bisita ang humingi ng paliwanag at ipinahayag ng lobo sa kanila na nais nilang palayain ang kanilang mga kasamahan, ngunit hindi mapigilan ni Fenris na magsalita, tiniyak sa kanila na hindi sila magtatagumpay. Bago sila kumilos, hiningi ni Elsa ang katahimikan at ngayong kailangan nilang panatilihing nabubuhay ang mga ito at samantalahin ang katotohanan at nagbanta ang lobo kay Fenris, doon ay ginamit naman ni Leo ang kanyang anino upang makatakas. Bagaman sa sandaling iyon ay napilitang sumailalim ang prinsesa sa mga utos na ibinigay ng mangkukulam, nadiskubre ng leon sa radar na patungo sila sa malaking pulutong ng mga void at ibig sabihin nito ay nahulog sila sa bitag ng mangkukulam, bagaman nais ng leon na pigilan siya kaso kontrolado ng mangkukulam ang katawan niya. Kaya't nasunog niya ito hanggang sa buto, kung saan si Cheetah na lamang ang natira at inalok si Cheetah ng pagpipilian na mamatay o maglingkod. Bagaman nakita ng isang opisyal ang barko na nais umalis, hindi niya maintindihan kung bakit sinusubukan tumakbo ng barko. Nakita ni Regina ang alaga ng prinsesa na malayo sa kanyang amo, maaari lamang niyang isipin na mas malala pa ang nangyari at dahil dito ay mabilis na umalis ang barko, sinubukan niyang tumalon ng buong lakas at nagawang makatawid ng kaunti. Ngunit sa sandaling iyon, naisip ni Leo ang isang plano para mapalaya ang lahat sa barko bagaman natatakot siya nang makita si Regina, na nagtanong lamang tungkol sa kanyang kapatid at kung may nasaktan ba ito. Sa isang malalim na gabi nang ang isang nakakagiliw na pulang bituin at ito ang Calamity Scarlet, ay nagpas siyang magpakitang gilas sa langit at hulaan mo na sa mismong gabing iyon, isinilang ng reyna ang isang sanggol na lalaki pero dahil sa isang sinaunang alituntunin, gusto ng hari na ipapatay ang bata. Ang ikaapat na anak na lalaki ng hari, ay isang malaking tutol dahil sa isang kakaibang paniniwala nito na nagmula pa sa Japan na ang numero 4 ay malas, at ngayon ay hindi pumayag si Prinsipe Crystalia. Nilihim niya ito sa gabi, pinalitan ang sanggol bago ito dalhin sa bayan at ibinigay ang bata sa ama ni Riselia, na umiwi sa sanggol sa kanyang asawa na kamakailan lang ay nanganak din. Ang twist ng kwento ay ang sanggol ay talagang si Regina at ang kanyang kapatid ay si Prinsesa Alteria na dinukot, at siya ang ikaapat na prinsesa sa imperial at paglipas ng panahon, lumaki si Regina ang lihim na kapatid, bilang isang katulong ni Riselia. Walang ideya si Leo sa tunay niyang pagkatao at matagal nang tahimik si Regina, at napatanong kung bakit hindi sumama si Regina sa partido at lumalabas. Ang pamilya ng hari ay may kakaibang kapangyarihan sa spiritual at mga barko na kanilang kinokontrol. Sa madaling salita ay may kakayahan ang pamilya ng hari, nilantad ni Regina kay Leo ang lihim na ang dinukot na prinsesa ang nasa likod ng pagpapatakbo ng barko, inamin ni Regina na ang pamilya ng hari ay may kontrol sa mga barkong ito at inakala ng lahat na napilitan lang ang prinsesa. Ang mga masasamang loob na tinatawag na semi-human ay dinukot ang mga bihag at trinato sila ng hindi maganda, pero ang magandang balita ay natukoy na nina Leo at Regina ang kinaroroonan ng prinsesa at ngayon, magkatuwang sila sa pagligtas at pagpapalaya sa kanya. Ang alaga ng prinsesa ay diretso ng papunta sa kanila sa dakilang bulwagan kung saan dinala ang mga bihag. Tinanong ni Fenris kung saan sila dinala at ayaw magsalita ni Elsa, isa sa mga semi-human. Pero sinabihan sila ng lobo na tumahimik na lang at sinamantala ni Fenris ang pagkakataong ito para maistorbo si Petey, hinikayat niya si Petey na subukang tumakas gamit ang kanyang espesyal na sandata. Ipinagmalaki ni Petey na matatalo niya ang mga kalaban, at lihim na sinabi na isa sa kanyang sagradong mahiwagang spear ay nakatago sa chandelier, napagtanto rin niya na marami silang pampasabog at may isang matandang lalaki na nagngangalang Jack na nagkokontrol sa barko. Ang pagpatay nila sa matanda ay magbibigay sa kanila ng malaking pabor at sa sandaling iyon,
nakakita si Rizelia ng isang metal fork sa lupa at naisip niyang gamitin ito para sa kanyang kalamangan. Kinuha niya ang fork at ginamit ito para tusukin ang kanyang kamay upang magamit ang kanyang mahiwagang dugo ng vampira. Ang eksena ay lumipat kay Regina at Leo na nakarating sa control center, pero nakita lamang nila ang alaga ng prinsesa na nakakagambala sa mga signal ng komunikasyon. Nakapasok si Regina gamit ang telepatiya at narinig nila ang isang sigaw na maaaring magturo sa kanila kung nasaan ang prinsesa. Iminungkahi ni Leo na gamitin ang telepatiya kasama ang espiritu na alaga ng prinsesa. Kinabahan si Regina pero sinubukan pa rin niya. Nagtanong ang prinsesa kung sino ang nagsasalita at natakot si Regina, nagpapanggap siya na siya ay isang espiritualista. Tinanong ni Regina kung saan siya dinala at hinipon ng prinsesa ang airship, sinasabing papunta sila sa isang void stampede at hiniling ng prinsesa sa kanila na kalimutan na siya at iligtas ang lahat sa barko. Ang plano ay ihinto ang barko at baguhin ang ruta nito upang iligtas ang mga hari at iligtas ang prinsesa. Gayunpaman, nagbabala ang reader sa kanila tungkol sa isang stampede ng mga void na papalapit, nagpasya si Leo na iligtas ang prinsesa habang sinubukan ni Regina na baguhin ang ruta ng barko. Binuksan ni Leo ang bintana, tinitiyak sa lahat na magiging maayos siya at iyon ang tanging paraan, naghanda sila para atakihin ang mga semi-human at iligtas ang lahat, ngunit sa mga sandaling iyon, hindi tumigil si Fenris sa pagsasalita. Nagalit na sa lahat ang lobo at nagbabala si Elsa na wag patayin si Fenris, dahil sa kailangan nilang nabubuhay ito pero gayunpaman, si Sequoia ay isa pang tao doon ay nakapagpalaya sa sarili niya at sinasabing siya'y gutom lang at pinag-isipan nilang huwag pansinin siya, pero hindi iyon nagustuhan ng lobo dahil akala nila'y tinukso siya nito. Sinabi ng lobo na tumigil sa panunokso at napansin niyang may kahanga-hangang espada si Sequoia. Ito ang espada ng Oren, at kinilala niya ang kanyang angkan bilang tanyag sa pakikipaglaban sa mga void gamit lamang ang mga katana. Nagalit ang lobo at hiniling sa kanila na huwag baliwalain si Sequoia, pero bago pa man siya makagawa ng anuman, nagawang iwasan ni Fenris ang kanyang atake at baliin ang kanyang braso at masaktan siya. Sa kabila ng nangyari, inutusan ng lobo na pasabugan ang barko subalit bago pa makapag-react si Jack, ang taong nagkokontrol sa barko ay pinatumban na ni Petey gamit ang kanyang mahiwagang sandata at ito ang one. Dumaretso si Petey kay Elsa na hindi nakayanan ang hampas ng katana, at upang siguradong hindi na magkakaroon pa ng ibang problema ang lobo, tinawag ni Fenris ang kanyang mga lobong yelo para pigilan ang malaking banta. Nakahinga si Fenris ng maluwag dahil maayos ang naging takbo ng mga pangyayari. Ngunit pinagalitan siya dahil sa sobrang pagiging pabigla-bigla at bagamat naibalik sa kanila ang kanilang mga telepono, walang signal dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sa pagtingin nila sa bintana, nakita nila ang mga void na umaakyat sa barko at sinusubukan na pumasok sa silid kung saan sila nakakulong. Si Petey ang namuno sa paggabay sa mga sibilyan habang nakatanggap si Celia ng mensahe mula kay Leo sa kanyang isip. Ibinunyag ni Leo na ang kanyang ibinigay na kwintas ay isang komunikasyon at sa mga sandaling iyon, humingi si Leo ng tulong para kay Regina na pumasok sa barko at nagmamaneho nito. Kailangan ni Regina ng proteksyon dahil sa dami ng mga void na umatake at samantala, natagpuan ni Alteria ang sarili niya sa isang helicopter at hinihingi ang paliwanag sa kanyang pagdukot. Sinabi lamang sa kanya ng babae na may mga taong interesado sa kanyang espiritual na kapangyarihan at balak itong gamitin sa kanilang kagustuhan. Sa kabilang banda, nahirapan si Regina labanan ang mga void at lalo na dahil sa dami nila. Salamat sa tulong ni Celia, nagawa niyang manatiling mahinahon sa loob ng silid at ang iba pang mga babae ay nakaharap sa isang matinding kalaban, isang lalaking minsan nang tinalo ang isang makapangyarihang void na tinawag na The Brainer. Kahit hindi epektibo ang mga lobo ni Fenris, voluntaryo siyang humarap sa boss at hiniling sa mga babae na asikasuhin ang natitirang banta at di sumang-ayon si Sequoia. Iginiit niyang siya ang haharap sa boss habang pinoprotektahan nila ang mga sibilyan. Tinanggap ng mga babae ang mungkahi ni Sequoia. Iniiwan siyang harapin ang Brain Eater at tinawag ni Sequoia ang kanyang demonyong espada na Yamaguri, at nakipaglaban sa Brain Eater. Samantala, tumungo si Regina sa puso ng barko at naharap sa maraming void, doon ay nagdepensa si Celia sa kanyang likuran at pinahintulutan si Regina na subukang kontrolin ang barko. Matagumpay niyang naitatag ang koneksyon at nagbigay ng bagong utos sa barko, tumakas mula sa mga void sa maximum na bilis, pero gayunpaman,
lumala ang sitwasyon nang malapit nang makuha ng isang helicopter ang prinsesa. Sinubukan ni Chara na tumakas gamit ang kanyang bilis, iniisip na narecover na ang barko at sa loob ng helicopter, tinali ni Leo si Chara at pinipigilan ang kanyang pagtakas. Pabalik sa living room, naharap ang mga babae sa isang kritikal na sitwasyon na halos nauubos na ang kanilang mga armas at sa oras na tila desperado na ang lahat, nasira ang mga halimaw at ipinakita na pinagputol-putol ni Sherry ang mga halimaw sa utos ng kanyang amo. Nagtagumpay si Sakuya na talunin ang Brain Eater, ipinamalas ang kapangyarihan ng kanyang espada pero samantala, hinamon ni Leo si siya sa labas at gusto ni siya malaman ang pangalan ni Leo at ipinahayag ng batang lalaki na siya ang hari ng mga demonyo. Bagaman hindi nagustuhan ni siya ang pagbubunyag na ito, nagcast si Leo ng kanyang sumpa at ipinapahiwatig na hindi siya dapat maliitin, pero nagulat talaga si Leo na napagtanto niyang gumagamit si siya ng mahikaon na ilang kathang-isip na mga bagay na hindi epektibo sa kanya. Pagkatapos mahuli ito ni Leo, tinanong ni Leo kung ano ang pinaglalaban nito at ibinunyag ni siya ang tungkol sa paggawa ng isang demonyong espada, paglaho ng mga sagradong espada, at pagbigay nito sa ilang diyosa. Hindi maunawaan ni Leo kung bakit mayroon pang diyosa, at kung sino ito at akmang ibubunyag na ni siya ang pangalan ng diyosa nang biglang sinaksak siya sa dibdib ng isang espada. Nakilala ito ni Leo bilang demonyong espada ng Demon King, ngunit nagulat siya dahil wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni siya roon. Pagkatapos ay nagbago si siya sa isang halimaw na tila na mamagnet ang mga void at dito, kahit ang isang espada ay hindi immune sa mga void kaya wala nang ibang pagpipilian si Leo kundi harapin ito. Kahit sinubukan itong umatake sa kanya hindi siya nasaktan, sapagkat nalaman natin na ito ay isang espada na ibinigay ng Diyos sa isang bayani at ang void na tinatawag nilang plastic ay lumabas na isang profesional sa teleportation, pero hindi ito mahalaga dahil mas maraming void ang tumutugis sa prinsesa na nawalan ng malay tulad ng isang babaeng nangangailangan ng saklolo. Habang ipinagtatanggol ang prinsesa, natapos ni Regina ang isang kontrol na nakakuha ng buong access sa arsenal ng barko at itinutok ni Regina ang missile sa mga void, kalmado na ipinagtanggol ang sarili ng hindi man lang pinagpapawisan. Nasira ang iba pang mga void nang walang kahirap-hirap at nasa kontrol ni Regina ang mga missile, sa isa sa mga ito ay lumitaw si Celia na nasa loob ng missile at agad na lumabas siya. Tapos ay gulat na gulat, bumalik ang mga void para sa mas marami pang aksyon at ang plano ay si Celia ang magiging bodyguard habang hinugot ni Leo ang isang malakas na sumpa na tulad ng tawag nila, ang demonyong espada. Ang espada niya ay kayang mag-eliminate ng mga bagay kapag ginamit ni Leo at sa madaling salita, winasak niya ang void at ginawa itong abo at mabilis na bumalik sila sa base para iligtas ang prinsesa. Handa si Fenris na kunin ang credit subalit ibinunyag ni Celia na hindi talaga nila nailigtas si Alteria. Gusto ni Alteria na makilala ang kanyang tinatawag na mga tagapagligtas, pero nalungkot ang mga babae dahil hindi ito mangyayari. Ibinigay nila ang mensahe ni Leo at umaasang gagaling si Alteria at baka magkita sila sa ibang pagkakataon. Masaya ang prinsesa sa mensahe, hindi alam na halos pagod na si Celia. Maya-maya ay pumasok si Regina sa kwarto ni Leo habang nagluluto siya ng pagkain, wala nang malaking problema pero nag-iwan siya ng halik bilang pasasalamat at pagkatapos, hiniling ni Regina na panatilihing lihim ang nangyari sa kanilang dalawa. Pabalik sa isla ng mga demi-humans, sila ay sinalakay ng Imperial Army dahil sa pagsasabuatan nila laban sa kanilang prinsesa, kaya't plano ng natitirang mga demi-humans na tumakas kaso huli na dahil ang Royal Guard ay handa nang arestuhin sila. Pinalilibutan sila at pinapababa ang kanilang mga armas, at binalaan sila na nakaharap sila sa mga gumagamit ng sagradong espada, kaya walang saysay ang lumaban sa kanila ng mano-mano. Ngunit isang kakaibang spell ang na-activate sa harapan nila na nagpapatigas sa mga sundalo, mabilis nating nakita ang salarin at bagaman hindi siya tila kilala ng mga demi-humans, at sa katotohanan siya si Leo na nagutos sa kanila na lumuhod sa kanyang presensya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Spadis, ang Demon King mismo na siyang lehitimong tagapamahala ng mundong ito. Inalok niya ang mga demi-humans na maging kanyang mga tauhan at maliban na lang kung gusto nilang mapatay ng mga tao, at doon ay tinanggap ito ng mga demi-humans dahil wala silang ibang opsyon. Kaya lumikha si Leo ng isang dungeon gamit ang kanyang mahika na hindi nakikita ng mga tao, para makapagtago sila pansamantala habang pinatatalas ang kanilang mga pangil,
kaso sa sandaling iyon ay may kakaibang tunog mula sa bulsa ni Leo at ito ay ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ang tawag, doon ay narinig niya si Rizelia na tumatawag sa kanya bilang Leo, at nag-aalala sa kanya at ang Demon King ay nagkunwaring walang alam at pumasok sa isang anino, iniwan ang mga demi-human na walang masabi. Gayunpaman, nakita natin sa sandaling iyon si Rizelia na pinapanood ang mga uwak sa kanyang bintana at naalala niya na sinabi ni Leo sa kanya, na ang mga ito ay pagmamayari ng kaharian ng Night. Kaya't nagtipon sila sa ilalim ng pinakamalapit na vampira upang madagdagan ang kanilang kapangyarihan, pero nang pumasok si Celia sa kwarto ni Leo ay nakakita siya ng isang estranghero. Kaya't nakuskus niya ang kanyang mga mata at inisip ito bilang simpleng ilusyon, ngunit nag-aalala pa rin siya kay Leo dahil hindi siya sumasagot sa kanyang mga tawag, kaya't nagpa siyang maligo muna at pagkatapos ay hahanapin si Leo. Kaso sa sandaling iyon, lumitaw si Leo sa kanyang kwarto gamit ang kanyang kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga anino at diretso siyang pumunta kay Celia, na sa kamalasan o swerte ay kaunti lang ang suot na damit kaya't pareho silang nahiya, lalo na nang pumasok si Regina at mali ang pagkaunawa sa sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pinatahimik nila siya at nagpas siyang mag-enjoy na lang ng mga pagkain ng magkasama. Hindi gusto ni Regina na kumakain si Leo ng kaunting gulay dahil baka magkasakit ito, kahit na nangako ang binata na kakainin niya ito mamaya. Ngunit sa kaibuturan, pakiramdam niya ay kakaiba dahil hindi siya sanay na marami ang nag-aalala sa kanyang kalusugan, pero patuloy na inaabala ng mga uwak ang kanyang tahanan na napansin ni Regina at naisip na maaaring ito ay malaking problema, kaya't hindi masama na subukan silang barilin. Subalit nang sinubukan ni Regina na mapakalma siya dahil sa palagay niya ay magaganda at hindi karapat-dapat sa ganoong aksyon ang mga uwak, sinabi ni Regina na may mga tsismis tungkol sa bahay na iyon, kung saan sa nakaraan daw ay tinitirhan ng mga multo kaya dapat nilang alisin ang mga uwak. Dagdag pa rito, may mas bagong tsismis tungkol sa isang multo na itim na aso at isang katulong na lumilitaw sa bahay tuwing gabi, kaya naalala ni Celia ang kanyang nakita kamakailan at inaangkin niyang nakita niya ito sa kwarto ni Leo at may maikling itim na buhok, na ikinabulol ni Leonas dahil alam niyang pinag-uusapan nila si Sherry. Sinabi niyang imposible itong maging totoo, kahit na sa kaibuturan ay medyo nagalit siya dahil hindi maingat ang kanyang katulong at sa sandaling iyon, gusto malaman ni Celia kung bakit matagal na wala si Leo sa bahay. Napilitan si Leo na magsinungaling, sinasabing nag-practice siya ng mga bagong lihim na teknik dahil gusto niyang mag-improve para kay Celia dahil sa lahat ng pagsisikap na ginagawa niya para sa kanya, na halos ikinatuwa ng babae. Tiniyak naman ni Regina na si Fenris ay magiging malakas na kalaban dahil malapit na nilang harapin ito, nag-practice siya ng magandang estratehiya noong nakaraang gabi, na nagbigay inspirasyon kay Celia dahil ito ang kanyang unang ehersisyo gamit ang kanyang banal na espada. Gusto niyang ibigay ang kanyang pinakamahusay, kaya't diretso sila sa ehersisyong iyon kung saan sinubukan ni Celia at Leo na makalusot sa mga bitag na pana at makuha ang unang bandila, kaya mabilis silang nanalo sa unang team sa pamamagitan ng pag-alis ng isa sa 5 bandila. Pinagmasdan sila ni Teresa at mga bata mula sa restaurant mula sa malayo, at pinanood din siya ng mga nakatataas na gustong makita ang potensyal ng mga bagong estudyante. Nakita natin na bumuo si Celia ng grupo kasama si Regina para protektahan ang kanilang bandila, at salamat sa mga ginawa ni Celia ay nagawa niyang matukoy ang mga kalaban at si Regina na may impormasyon, ay nakapagpaputok ng hindi nanganganib ng sobra. Ngunit hindi lahat ay magiging simple, dahil sa nakaharap na niya si Fenris bilang mga lobo na yelo at bagamat hindi siya nagtagumpay at kailangan niyang tumakas, pinuri ng mga nakatataas ang estratehiya niya dahil kung napakalakas ng kaaway, mas mabuti na itaboy ito sa isang grupo. Subalit dahil sa kapabayaan ni Celia, isa sa mga lobo ay nagawang maabot siya at nakagat ang kanyang binti kaya mabilis siyang nagyelo, iniwanan siya ng nakakalokong si Fenris na sinabing alam niyang pupuntahan niya ang kanyang bandila. Hiniling ni Celia kay Fenris na pigilan ang kanyang mga lobo dahil masakit ang kanilang mga kagat, ngunit tiniyak ni Fenris na ginagamit niya lang ang 10% ng kanyang kapangyarihan at di ito naintindihan ni Celia, kung bakit siya nagdedepensa dahil ang mga bandila ay hindi karaniwang dinidepensa, sa halip ay direktang umaatake sa iba. Simpleng sinabi ni Celia na ginagawa niya ito dahil alam niyang pupunta si Fenris at gusto niyang ayusin ang mga bagay sa pagitan nila. Nagpasalamat si Celia dahil sa maling galaw ni Fenris ay makakakuha si Sakuya ng iba pang mga bandila.
Subalit alam na ito ni Fenris ang lahat, dahil nagawa nilang maligaw si Sakuya mismo sa harap nila dahil sa kanyang mga lobo na yelo. Natuwa si Fenris na kailangan na lang nilang mag-alala kay Regina. Sa huli ay humanga si Leo sa estratehiya, na sa kabila ng pagkaalam nila na may masamang ugali si Fenris, hindi niya maitatanggi ang kanyang dakilang katalinuhan. Bagaman si Fenris ay nahuhumaling sa pakikipaglaban kaya hinamon niya si Celia na gamitin ang kanyang sagradong sandata na may malalakas na kamao ng yelo. Mabilis na hiniling ni Celia kay Leo na asikasuhin si Fenris habang ang kaibigan ni Fenris ay hindi nag-atubiling umatake sa kanyang kaharap. Kaso patuloy na iginiit ni Celia na kailangan niyang protektahan ang kanyang pangunahing bandila, bagaman hindi ito mahalaga sa vampira na gusto lang ng paghihiganti, kaya't tinanggap ni Celia ang hamon kaso matapos matanggap ang isang pagtulak. Alam niyang hindi ito magiging madali at lalo na nang ihagis ng kaibigan niya ang dalawang lobo ng yelo patungo sa kanyang mga kamay upang hindi siya makagalaw. Habang si Leo ay umiiwas sa mga pana ng kaaway, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng mga anino upang makontrol at sakalin ang kanyang kaaway, na mabilis na kinonsiderang eliminated ng kanilang opisyal na sistema. Pero sa sandaling iyon, alam ni Celia na hindi siya maaaring sumuko at inihayag niya na palagi niyang hinangaan si Fenris at ang kanyang kapangyarihan ng yelo, ngunit sa sandaling iyon, nagpa siya siyang tapusin ang labanan sa pamamagitan ng pagpalo at pagsira sa sagradong sandata ni Fenris na mabilis na na-eliminate. Ngunit ito ay nagdulot ng kasiyahan kay Leo na makita na ang kamay ni Celia ay naging sobrang lakas, na ikinagulat ng mga Great Commanders, pati na rin ang matandang nag-ayos ng kagamitan ng Reyna. Kahit na walang karanasan sa torneo, sila ay tinanghal na nanalo kaso sa isang pagbabago ng eksena ay nakita natin kung paano si Leo na mapalad ay pinaliliguan ng mga babae dahil wala pa siyang 10 taong gulang, at bilang patakaran ng paaralan ay dapat siyang alagaan ng isang tagapagturo hanggang sa edad na iyon. Sa sandaling iyon, ipinakita ang isang espada kung saan inamin ng isang lalaki na ginawa niya ang kanyang makakaya kaso lang hindi ito ang tamang espada para sa misyon. Pero ang misteryosong lalaki ay walang iba kundi ang Panginoon ng Void na si Nefs, na ipinakain ang mga espada sa isang maliwanag na kristal kung saan tiniyak ni Nefs na naroon ang kanyang Diyosa na malapit ng magising. Pero sa parehong oras, nakita natin ang isang misteryosong kaharian na tila itinago at pabalik sa mga kabataan, sila ay ipinatawag ni Gray dahil napansin ng kanilang mga satellite ang isang kakaibang syudad. Mukhang nakikilala ito ni Celia dahil ito ay ang ikatlong hardin ng pagsalakay, kaso sa kanyang pagkagulat ay lumitaw ito mula sa wala, kaya malamang na ang mga Void ang may responsibilidad nito. Hindi pa binanggit na naging aktibo ang emergency alarm ng higit sa isang beses, kaya malamang na mayroon pa ring mga nakaligtas sa syudad pero naniniwala ang babae na ito ay dahil sa isang pagkakamali ng detector machine at para makasiguro. Hiniling niya sa mga babae na galugarin ito dahil malamang na makakahanap sila ng ilang nakaligtas. Ito ang kanilang misyon na may pahintulot na alisin ang anumang kalaban na Void kaso kung makakaharap sila ng isang grupo ay may utos silang umurong, gayunpaman ay gusto malaman ni Petey kung bakit sila binigyan ng misyong iyon, ngunit sinabi lamang ng instructor na desisyon iyon ng direktor. Kahit na ganon ay sinabi ni Petey na si Celia ay isa sa mga nakaligtas sa ikatlong hardin, kaya ayaw niya itong pumunta siya upang iwasan ang dating trauma pero hindi nais ni Celia na iwasan ang kanyang tungkulin, kaya't hindi niya tinanggihan ang pagpunta pero hiniling niya na huwag sumama si Leo dahil sa kanyang murang edad. Gayunpaman, hiniling ni Leo na magtiwala sa kanya dahil bahagi rin siya ng kanilang grupo na mabilis naman na tinanggap rin ni Celia, na nangakong aalagaan siya anuman ang mangyari. Kaya't tinanggap ang misyon at isang malaking helicopter ang maghahatid sa kanila, pero maraming pagdududa si Leo dahil sa pag-active ng marka ng Sacred Order sa lumang syudad, na tinalakay niya sa kanyang mga tauhan. Hindi naniniwala si Blackie na posible ito dahil hindi ito na-activate sa loob ng 1,000 taon, kaya ang kanyang personal na misyon ay ang hanapin ang taong responsable sa pag-activate ng marka. Habang iniwan si Blackie na mag-alaga sa syudad, si Sherry ay inatasan sumama kay Leo pero sa ibang usapan, gusto malaman ni Leo kung saan ito nakuha ni Blackie na mukha siyang elegante, ngunit sinagot niya na ito ay regalo mula sa isang babaeng samurai na alam ni Leo na ito'y mula kay Sukuya. Mabilis silang umalis para sa kanilang misyon at nang makita nila ang liwanag ng araw, inirekomenda ni Petey sa kanila na matulog muna sila dahil mahaba ang biyahe,
nagalok si Regina ng kanyang mga binti bilang unan kay Leo na binasag naman ni Celia dahil sa selos at siniguro na dapat niyang gamitin ang kanyang mga binti ngayon na siya ang kanyang tagapagbantay. Kaso pinilit siya ni Regina dahil kukunin niya ang pagkakataon na linisin ang tainga ng binata, kaya't wala siyang ibang opsyon kundi matulog at naalala niya ang nakaraan kasama ang kanyang reyna na si Rosalia, kung saan nililinis niya ang kanyang mga buto at sinisiguro na mapanganib kung hindi ito gagawin. Ngunit patuloy siyang nag-usap tungkol sa kanyang maikling oras dahil malapit na siyang umalis sa kabilang buhay at kahit na ganon, hiniling niya sa kanya na huwag siyang kalimutan dahil sa loob ng 1,000 taon ay magkakaroon siya ng reinkarnasyon, isang bagay na hindi naintindihan ng Demon King at ipinangako niya na hindi siya titigil sa paghahanap sa kanya. Sinabi rin ni Rosalia na hindi rin siya titigil sa paghahanap, kaya't nagsumpa ang Demon King na gagawin niya ito pero hindi lang iyon ang gusto ni Rosalia. Gusto rin niyang mahalin siya ng Demon King kahit na mag-iba siya kapag nag-reincarnate. Nagising si Leo at nakita ang mukha ni Celia. Hindi niya alam kung nasaan siya pero sinabi sa kanya ni Regina na nakatulog siya at malapit na sila sa kanilang destinasyon at ito ang ikatlong hardin. Walang karagdagang problema at nakalapag sila roon, ngunit sa unang tingin ay wala itong tao kaso may misyon sila kaya't si Celia at Leo ay pupunta sa center field habang ang iba ay maghahanap ng rescue signal. Nang sila'y umalis, kinontak ni Leo si Sherry dahil kailangan niya na alagaan ang kanyang mga kaibigan. Sa kanilang paglalakad ay nakilala ni Celia ang isang lugar kung saan dati ay isang cafeteria kung saan madalas siyang pumunta kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang malaking halimaw na papunta sa kanila, samantala isang elf ang lumitaw sa lungsod na katulad ni Leo na nabuhay ng halos 1,000 taon na ang nakakaraan, nakita niyang wasak ang buong lugar at walang bakas ng buhay. Nagtataka siya sa nangyari sa mundo. Ang elf ay nagngangalang Arl na isang bayani sa kanyang panahon at pumasok siya sa isang tindahan ng damit pambabae at pumili ng isusuot. Naisip ni Arl na baka doon siya dinala dahil doon magbabalik ang Diyosa. Napansin niya na may tao ang lungsod nang makita niya ang isang helicopter. Akala niya ito ay isang dragon na may kakaibang anyo subalit lumitaw si Nephos at ipinaliwanag na isang sasakyang pangtao lang iyon. Nagulat si Nephos nang makita si Arl at nakilala niya ang pagkakakilanlan nito. Nagpakilala siya bilang Nephikes Void Lord, ngunit sinabi ni Arl na hindi siya interesado sa pangalan niya kundi interesado siya kung paano siya nakilala nito. Tinanong ni Arl kung galing din siya noong 1,000 taon ang nakakaraan at sinagot ni Nephos na parang ganon nga, bagaman magkaiba ang kanilang layunin. Nagpunta si Arl doon upang sirain ang sisidlan ng Diyosa gamit ang espada na Cross X. Habang si Nephos naman ay tagapagbantay ng sisidlan at nang matuklasan ni Arl na siya ang kanyang kaaway, sinubukan niyang atakihin si Nephos ngunit nakaiwas ito at nagtago sa hamog. Biglang napansin ng elf ang isang nilalang na may pakpak sa likuran niya at ito ang parehong umatake kina Leo at Celia. Naghahanda ang Void na umatake kay Celia kaso ginamit ni Leo ang kanyang mahika para ilipat ang babae palayo, niligtas siya sa oras na maaaring tamaan siya. Inilipat niya si Celia sa ibang lugar at inilagay siya ng ligtas sa lapag at inatake ng Void ang direksyon ni Leo. Sinira ang Excalibur ni PT kaso gumamit si Leo ng shield para protektahan ang sarili at saka umatake gamit ang mahika. Nadiskubre niya na may sagradong proteksyon ang Void na kayang itulak pabalik ang malakas na mahika. Senyales na ang nilalang na may pakpak ay isang nahulog na anghel na naging Void. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa at determinado ang hari ng demonyo na ipakita sa nilalang ang tunay na Grand Magic, samantala nakita ng 3 babae mula sa squad ang mga atake mula sa malayo at napagtanto nilang galing ito sa direksyon ni Leo at Celia. Napansin din ni PT na nawala ang Excalibur na iniwan niya kay Celia, at nagpa siya silang pumunta doon upang alamin ang nangyayari at pabalik kay Leo. Umiwas siya at hinarang ang lahat ng atake ng Void at saka nagbitaw ng isang malakas na spell na nagpabagsak sa nilalang sa lupa. Sinamantala ni Leo ang pagkakataon upang magpatuloy sa pag-atake gamit ang iba pang spells, iniiwan ang Void sa kawalan ng pag-asa at upang tapusin ito, binanggit ng bata ang isa pang spell na nagdulot ng pagbagsak ng kidlat direkta sa nilalang na may pakpak at winasak ito ng lubusan. Pagkatapos, lumapit siya kay Celia na nakahiga pa rin sa lupa at masyadong mahina para tumayo. Nang makita si Leo ay tinanong niya kung ayos lang ba ang lahat at sinabi niya na nagawa niyang talunin ang kalaban sa kabila ng kanilang lakas. Sinubukan ni Celia tumayo ngunit pinayuhan siya ni Leo na huwag pilitin ang sarili.
sinasabing kahit ang reyna ng mga vampira ay kailangan ng oras para gumaling mula sa malubhang sugat. Naisip ng bata na ang prioridad sa sandaling iyon ay ang makahanap ng ligtas na lugar para makapagpahinga si Celia, dahil sa maaaring lumitaw ang mga void anumang oras at bigla nilang nakita ang isang bagay na papalapit at handa nang umatake si Leo. Ngunit sinabi ni Celia na huwag at kinikilala niya na ang isa sa mga figure ay may suot na emblem ng duke. Mga espiritu sila at isa sa kanila na nagngangalang William ay nagpaliwanag na sila ang sinaunang mga knights na mga tauhan ng ama ni Celia, at ipinaliwanag ni William na kahit naging mga espiritu na sila, dumating sila para maglingkod sa kanya. Napansin ni Leo na madalas maligaw ang mga espiritong may sama ng loob sa mga lumang larangan ng labanan, ngunit napansin niya na bagamat marami na siyang nakita 1,000 taon na ang nakalipas, ngayon lang siya nakakita ng mga espiritu tulad nito sa kasalukuyang panahon. Napag-alaman ni William na nandoon si Celia dahil sa emergency signal na ipinadala nila, ipinaliwanag na hindi ito isang hiling para sa tulong kundi isang paraan upang magpadala ng mensahe. Kung hindi sila kikilos agad, maaaring maulit ang insidente 6 na taon na ang nakalipas dahil lumitaw ang isang bagong Void Lord na tiyak na wawasak sa 7th Assault Garden. Sinabi ni William na nagpapakita sila dahil sa impluwensya ng Void Lord na ito, at naisip ni Leo na posible ito kahit hindi ito nangyari noong lumitaw ang isang Void Lord at nagtataka kung bakit. Ipinagpatuloy ni William ang paliwanag na ang Void ay nakatago sa magic furnace ng lungsod, nag-iipon ng lakas at tiyak na magpapakita sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Celia na kailangan nilang kumilos agad, ngunit siya ay masyadong nasugatan upang makagawa ng anuman at naisip ng vampira na iulat ang impormasyong iyon, ngunit para kay Leo ay imposible para sa mga tao ng panahong iyon na maniwala sa impormasyon na ibinigay ng mga multo. Sinabi ng bata na una nilang hakbang ay kailangang makahanap ng tahimik na lugar para makapagpahinga at inalok ni William na dalhin sila sa kanyang bahay. Ipinaliwanag na inihanda ng mga espiritu ang isang kotse para sa transportasyon ni Celia dahil alam nilang magkikita sila. Tinanong niya kung paano makakapagmaneho ng kotse ang mga multo at ipinaliwanag ni Leo na ang mga espiritu ay enerhiyang mahika na walang pisikal na katawan, kaya kung ang sasakyan ay isang magical device, kaya nila itong patakbuhin. Gayunpaman, alam din ni Leo na napakabagal ng sasakyan kaya tinawag niya ang isang malaking two-headed skeleton horse upang mahila ang kotse na parang karwahe, at tumakbo ito ng sobrang bilis. Samantala ay dumating ang 3 babae sa kinaroroonan ni Celia at Leo at dahil tahimik ang lahat, inisip nila na tapos na ang labanan at biglang nakita ni Sukuya ang isang nakatago na babae at natuwa si Regina na makakita ng isang nakaligtas at lumapit sa estranghero, ngunit buti na lang pinigilan siya ni Sukuya mula sa paglapit, iniligtas si Regina mula sa isang hampas mula sa babae na lumabas na si Elf Earl. Napansin ni Sukuya na malakas ang estranghero at hiniling niya sa 2 pang kasama na hayaan siyang harapin ang sitwasyon. Tinanong ni Regina si Earl kung siya ba ang nagpadala ng emergency signal, ngunit tumangging sumagot ang elf at inatake si Sukuya at inakalang kasama sila ni Nefas. Nagduelo ang dalawa at sa kabila ng kasanayan ng elf ay natalo siya, gayunpaman itinigil ni Sukuya ang pagpapatuloy ng duelo nang makita niyang sugatan ang kanyang kalaban at hindi maibigay ang buong lakas nito. Samantala ay nagdiriwang si Nefas na siyang may kagagawan ng sugat ng elf at dahil naging ayon sa plano ang lahat, nakita natin ang isang misteryosong nilalang na walang malay kasama niya. Pabalik sa improvised na karwahe ni Leo ay napansin ni Celia na nabawasan ang kanyang sakit kaso medyo awkward, hinihiling niyang uminom ng kaunti sa dugo ni Leo at naiintindihan ni Leo na marahil ay nagamit ni Celia ang kanyang enerhiya sa paggaling, at handa na siyang mag-alay ng kanyang braso para sa kanya subalit bigla siyang kinagat ni Celia sa leeg. Naisip ni Leo na kung hahayaan niya itong magpatuloy ay baka mamatay siya, kaya sinubukan niyang pigilan si Celia gamit ang isang pamilyar na spell ng master. Ngunit walang epekto ito. Biglang nagsimulang makipag-usap si Petey kay Celia sa pamamagitan ng communicator, pinahinto ang babae sa pagsipsip at ibinunyag ni Petey na napansin niya na kailangan nilang labanan ang Void at tinanong kung okay ba siya at si Leo. Ipinaliwanag ni Celia na tinalo na nila ang Void, siya'y nasugatan ng kaunti ngunit nagpapagaling na, at hindi makakaapekto sa kanilang mga plano ang kanyang sugat. Sa kabilang banda, diretso ang paliwanag ni Leo na muntik na siyang mamatay kaso naligtas siya at salamat kay Petey na tumawag kay Celia. Tinutukoy ang atake na natamo niya mula sa vampira at nagtaka dito si Petey,
kaso sa kabila nito ay pinagalitan ni Celia ang bata dahil sa pagiging sobrang tapat nito. Ipinagbigay alam niya kay Petey at sa iba na maaaring mayroong Void Lord sa lungsod, posibleng sanhi ng muling pag-activate ng Magical Furnace at papunta na sila ni Leo upang imbestigahan ito. Binanggit din ni Petey ang kanilang planong pumunta sa Central Garden matapos asikasuhin ang isang nakaligtas na natagpuan nila. Nagulat si Petey na may nakaligtas silang natagpuan, ngunit sinabi niyang ipapaliwanag niya ito mamaya at nagplano sila na magkita sa isang hideout at pagkatapos tapusin ni Celia ang tawag, sinabi ni Leo sa kanya na kung uminom siya ng sobra sa kanyang dugo ay maaari siyang mamatay. Nagpaumanhin ang vampira. Ipinaliwanag niya na medyo nahilo siya subalit nagtanong kung maaari siyang uminom pa ng kaunti, agad na pinigilan siya ni Leo at binanggit na may ibibigay siya sa kanya. Ipinakita niya sa kanya ang isang damit, ipinaliwanag na ito ay isang sinaunang kasuotan na kayang e-convert ang mahika na enerhiya ng reyna ng mga vampira, upang palakasin ang kanyang pisikal na katawan. Ito ay magpapataas ng kapangyarihan ni Celia kaso mabilis ding uubusin ang kanyang mahika na enerhiya, kaya dapat siyang maging maingat sa paggamit nito at doon ay sinalo ni Celia ang damit at ipinaliwanag ni Leo na kapag gusto niyang gamitin ito, kailangan lang niyang isipin na isinusuot niya ito. Tinanong ni Celia kung bakit binibigay ni Leo sa kanya ang damit sa sandaling iyon, tumugon ang bata na bagamat naisip niyang baka masyado pang maaga, hindi kailanman alam kung ano ang mangyayari at lalo na't nasugatan siya kamakailan at ayaw niyang mangyari ulit iyon. Natuwa si Celia na makita ang pag-aalala ni Leo para sa kanyang kaligtasan, at ibinigay niya sa kanya ang isang pendant na bungo, sinasabing ito ay isang uri ng amulet para sa kanya. Samantala ay natapos ni Regina ang pagbabalot ng sugat ni Arl at nakahanap si Sukuya ng katulad na kasuotan para sa kanya, nagpakilala sila at tinanong ng mga babae kung bakit inatake sila nito at biglang ipinaliwanag ng elf na inakala niyang kasabwat sila ng taga-kontrol ng halimaw. Ibinunyag na nasugatan siya sa pakikipaglaban sa isa sa kanila. Mabilis na tiningnan ni Petey ang cellphone at wala siyang nakitang impormasyon tungkol kay Arl sa database ng Third Assault Garden. Tinanong niya kung saan galing si Arl at nais malaman ni Arl kung ano ang ginagawa ng tatlo sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Petey na sila ay isang 7th Assault Garden Investigation Team, na ipinadala upang tuklasin ang lungsod na nawasak 6 na taon na ang nakalipas kaso biglang naging aktibo muli. Sa impormasyong ito, napagtanto ni Arl na mayroon pa ring umiiral na sangkatauhan at sinabi ni Petey na sinagot niya ang tanong ni Arl at hiniling niyang gawin rin ito ni Arl. Ipinaliwanag ni Arl na naroon siya upang tuparin ang kanyang misyon na para sa pangkalahatan at ito ang pagpatay sa Diyosa. Hindi maintindihan ng mga babae kung ano ang ibig niyang sabihin, napagtanto ni Arl na walang nakakaalala sa alamat na iyon sa panahong iyon dahil 1,000 taon na ang lumipas. Nagpasalamat siya sa tatlo sa pag-aalaga sa kanyang mga sugat at ipinaliwanag na napagtanto niyang hindi sila kasama ng kaaway. Gayunpaman, kailangan niyang magpatuloy at nagpumilit ang mga babae na manatili muna siya ng kaunti pa upang makabawi at kumain, na pakiramdam nila ay responsable sila sa pagprotekta kay Arl na nagugutom. Sumang-ayon ang elf na kumain ng kaunti at samantalang pinagmamasdan siya ni Sherry na nakilala si Arl bilang swordsman ng 6 na bayani at pinakamahusay na estudyante ni Short Dark. Hinanap ni Arl ang hari ng mga demonyo at napuksa na niya ang ilang leader ng kanyang hukbo, 3 beses na rin niyang sinalakay ang Deathhold at nagtataka si Sherry kung ano ang ginagawa ng elf sa panahong iyon. Pabalik kay Nephas. Nagdiriwang siya na pagkatapos ng 1,000 taon ay malapit na niyang mabuhay muli ang Diyosa, ang tanging nilalang na maaaring tumalo sa mga Diyos ng liwanag. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isa sa mga voids at natuklasan ni Nephas na tinalo na ang isa pa. Nagtataka siya kung ang elf ba ang may kagagawan nito o kung isang Excalibur bearer, mahirap paniwalaan para sa kanya na isang tao ang makakatalo sa nilalang. Samantala, sa wakas ay nakarating sina Leo at Celia sa destinasyon kung saan siya makakabawi ng tuluyan at nakilala ng babae ang lugar, napapalibutan ng mga alaala ng kanyang nakaraan kasama ang kanyang pamilya. Pumasok sila sa isang bahay at nakita ni Leo ang isang silya, nagpasya siyang umupo at ang ginhawa ng silya ay nagpaalala sa kanya ng kanyang trono, binabalot siya sa mga alaala ng kanyang nakaraan noong kailangan niyang linisin ang kanyang mga buto. Umakyat si Celia sa hagdan, ginabayan ng mga espiritu at nadama niyang napuno ng emosyon nang makita niyang nasa silid-aklatan siya ng kanyang ama, napaiyak siya at sinamantala ng mga espiritu ang pagkakataon upang bigyan siya ng isa pang alaala.
Ginawa nilang mukhang katulad ng dati ang buong lugar bago ang insidente at nakita ni Celia ang isang sandali kasama ang kanyang ama, nang ikinwento niya sa kanya ang isa sa mga kwento na madalas niyang ibahagi sa kanya. Ang kwento ay tungkol sa isang bayani at isang masamang hari ng mga demonyo na naninirahan sa isang kastilyo ng mga buto. Ikinwento nila kung paano nalupig ng bayani ang hari ng mga demonyo gamit ang kapangyarihan ng mga Diyos, pinapayagan ang mga tao na mamuhay ng mapayapa. Gayunpaman, ipinaliwanag ng ama ni Celia na hindi niya alam kung tunay na natapos na ang kwentong iyon. Biglang lumitaw si Nefas at winasak ang buong ilusyon ng sandali at tinanong ni Celia kung siya ba ay isang nakaligtas, ngunit ito ay nag-offend kay Nefas na mapagkamalan na tao sa unang pagkakataon. Sinabi niya na dahil sa pagkakamaling ito ay dapat siyang magbayad, saka naglabas ng fire spell sa kanya at si Leo na nalulunod pa rin sa mga alaala ng kanyang nakaraan, agad na napagtanto na may mali at ang vampira ay walang malay na nasa itaas. Habang si Celia ay walang malay, mayroon siyang naalala na flashback sa nakaraan at ito ay noong bago umalis ang kanyang ama, ina at kapatid kasama ang iba pang gumagamit ng Excalibur upang labanan ang Void. Si Celia ay nagrereklamo dahil hindi siya kasama ng kanyang pamilya upang protektahan siya. Subalit sinabi ng kanyang ama na tungkulin ng pamilyang Crystallia na protektahan ang lahat ng residente ng Third Assault Garden. Si Celia na gusto ring lumaban kasama nila, ay pinaalalahanan ng kanyang ama na kapag na-awaken ang kanyang Excalibur, papayagan siya nitong lumaban kasama nila. Alam ng kanyang ama na nag-aalala ang kanyang minamahal na anak, kaya pinapaalala niya sa kanya ang tungkol sa malupit na hari ng demonyo mula sa mga kwentong binabasa niya dito. Kahit na ang hari ng demonyo ay malupit noon, sigurado ang kanyang ama na ito ay magprotekta sa mundo laban sa mga Void. Sa kabilang banda ay lumitaw ang tatlong undead at syempre ikinagulat ito ni Nefas. Walang epekto sa kanila ang naunang atake nito at di nagtagal pagkatapos ma-confirm ng tatlong undead ang kalagayan ni Celia. Mukhang aatake si Nefas sa kanila gamit ang mas malakas na mahika kaysa dati. Subalit biglang dumating si Leo at umatake siya dala na rin sa galit niya. Iniisip na namatay si Nefas at itinanong ni Celia ang tungkol sa tatlong undead na nagprotekta sa kanya. Lumalabas na ang tatlong undead ay galing sa tatlong keychains na ibinigay ni Leo sa kanya sa kotse. Kanina, ang tatlong ito ay humingi ng pahintulot na magpakilala at ang matandang lalaking may balbas ay si Amilas, ang Master Sword ng Hygoku at ang nakabaluti na knight ay si Dull Orc, ang mandirigma ng Netherworld at ang undead na mage ay si Nephasgar, ang warlock ng Underworld. Sila ang tatlong matatapang na mandirigma ng Logos. Pagkatapos nilang magpakilala na parang mga Power Rangers, nagsimula silang magtalo kung sino ang unang nagprotekta kay Celia. Pero sa gitna ng pagkakataong aawatin na sana ni Leo ang kanyang tatlong tauhan, biglang lumitaw ulit si Nefas at nagulat si Leo dahil buhay pa ito kahit na tinamaan na ito ng fire skill ni Leo. Habang nagtataka pa si Leo kung bakit buhay pa si Nefas, sinamantala ni Nefas ang pagkakataon upang kontrahin si Leo. Pero madali itong naharangan ni Leo at ngayon, si Nefas naman ang nagulat dahil matagumpay na naibasura ni Leo ang kanyang fire spell. Nang handa na sanang mag-interrogate si Leo ay biglang gumalaw ang lupa at tumawa si Nefas, na alam kung ano ang nangyayari at nagulat at nagtaka ulit si Leo nang banggitin ni Nefas ang tungkol sa Diyosa na si Teres at ang muling pagkabuhay ng dakilang Diyosa. Nabigo si Leo na hulihin si Nefas dahil nawala ang kanyang shadow hand spell nang ito'y malapit na niyang mahuli. Pagkaalis ni Nefas ay naalala ni Leo na si Nefas pala ay si Lephacus Lazard, isang pinagpalang demonyo mula sa Netherworld. Nakilala ni Leo si Nefas dahil dumalo ito sa ilang Hejima meetings 1,000 taon na ang nakakalipas. Napaka-curious ni Leo tungkol sa dakilang Diyosa na binanggit nito at ibig ba niyang sabihin na ito ang Diyosa na si Roselia. Matapos makita ang biglaang paglitaw ng simbolo ng Holy Order, iminungkahi ni Amilas na umalis sila agad sa gusali at pagkalabas nila, itinuro ni Celia ang isang direksyon na agad nagpagulat sa kanila. Kasabay ng umaalingaw-ngaw na awit ng Holy Order ay lumitaw ang pig-aura ng Diyosa ng Void, kasunod ang maraming Void Angels na lumilipad sa paligid nila at labis na nagulat si Leo dahil agad niyang nakilala na ito ay si Diyosa Teres na tinalo siya 1,000 taon na ang nakakaraan. Samantala, sinubukan ni Petey na makontak si Celia nang marinig niya ang ulat ni Regina tungkol sa paglitaw ng isang Void Lord sa lungsod. Sa loob ay binigay ni Sequoia lahat ng kanyang merienda kay Arla, hinihiling sa kanya na magtago sa lugar na iyon para sa kaligtasan.
Inayos ni PT ang eroplano gamit ang isang bahagi ng kanyang Excalibur para magpaputok ng emergency flare sa langit upang malaman ng headquarters ang kanilang kasalukuyang kritikal na sitwasyon. Sa madaling salita, napaligiran si Leo at ang grupo ni Alimas ng maraming Void Grunts at Angels. Noong una ay nahihirapan sila dahil kaya ng Voids na mag-regenerate kahit nahatiin sila sa gitna, pero salamat kay Leo na may kaalaman at kay PT na may pagsusuri sa Excalibur, sa wakas ay nakagawa sila ng isang makapigil-hinangang comeback. Matapos nilang mapatay ang maraming Voids doon ay nagulat sila nang makita nila ang papalapit na Diyosa ng Void, pero hindi nababahala si Leo dahil plano naman nilang harapin ito at sa kabilang banda, si PT na naghahanap ng gumaganang sasakyan ay sa wakas ay nakakita ng ilang motorsiklo at nagpas siyang gamitin ang mga ito. Samantala si Leo at ang kanyang mga kaibigan ay nakahanda na sa pagharap sa Diyosa ng Void na kilala bilang si Diyosa Teres. Ginamit ni Leo ang isa sa kanyang level 10 na ultimate at ito ang Arzam at ang spell na ito ay malakas, pero nagulat si Leo nang makita niyang nagpapagaling ang Diyosa sa kanyang sarili. Nang makita ni Leo na malapit nang gamitin ng Diyosa ang kanyang counter ultimate, mukha talaga siyang isang tunay na Diyosa at dahil dito ay agad nagpalabas ng kanilang mga spell si Leo at ang tatlo niyang mandirigma. Sa isang iglap ang atake ng Diyosa ay na-overpower at ang paligid nila ay napuno ng apoy. Nakilala ni Arlie na ginagamit ng Diyosa ng Void ang isang level 11 na destructive spell na tinatawag na Ian Nemesis. Pinanood ni PT at ng iba pa ang labanan mula sa malayo at nagpas siyang sumugod sa eksena gamit ang mga motorsiklo na nahak ni PT. Nakaligtas sina Leo at ang kanyang mga kaibigan mula sa ulan ng mga meteor at pagkatapos, hiniling ni Leo kay Celia na protektahan siya mula sa mga Void Angels habang siya ay gagamit ng kanyang ultimate gamit ang kanyang demonyong espada at ito ang Dana's Life. Pagkatapos protektahan ni Celia at ng tatlong mandirigma ng Logos si Leo, malapit na sana siyang maglabas ng kanyang ultimate nang marinig niya ang isang pamilyar na boses sa kanyang tainga, tumigil din ang kanyang espada na parang tumatangging talunin ang Diyosa ng Void sa harap nila. Ang boses ay kay Roselia at nagulat si Leo dahil hindi siya makapaniwala na naging Void si Roselia. Sinubukan niyang kalimutan ito pero ang kanyang konsentrasyon ay labis na naabala at bilang resulta, hindi kasing lakas ng dati ang kanyang ultimate. Sa huli, tinamaan si Leo ng isang pana mula sa Diyosa ng Void at nagulat sina Celia at ang mga mandirigma ng Logos nang makita nilang tinamaan si Leo ng diretsyong tama sa dibdib. Lumala ang sitwasyon lalo na nang malapit nang ilabas ni Teres Void ang kanyang ultimate spell. Pero tulad ng isang tipikal na plot ng anime, biglang nakakuha si Celia ng sobrang lakas at ginamit niya ang damit na ibinigay sa kanya ni Leo kanina, at dahil dito ay nagawang talunin at kanselahin ni Celia ang ultimate spell ng Diyosa ng Void. Pinrotektahan ng tatlong mandirigma ng Logos si Leo ng buong lakas nila, ayaw ipahamak pa ang kanyang kalagayan at lumapit si Celia kay Leo na walang malay at nasa bingit ng kamatayan. Naalala ni Leo ang isang lumang alaala kung saan siya ay nagkaroon ng romantic na sandali kasama si Roselia. Ang mga salita ni Roselia noon ay kabaligtaran ng sinabi ni Roselia sa loob ng katauhan ni Teres. Pagkabalik ng malay ni Leo sa isang napakahinang kondisyon, hiniling niya kay Celia na tumakas agad dahil nadamay ni Leo si Celia sa isang malaking problema at ayaw niyang maging biktima si Celia. Sinabi ni Leo kay Celia na uminom ng dugo mula sa kanyang leeg upang mapunan ang kanyang mahika na enerhiya. Pagkatapos mapunan ang kanyang mahika na enerhiya, malinaw na hindi basta iiwan ni Celia si Leo at mukhang naglilipat siya ng bahagi ng kanyang buhay na lakas kay Leo, samantala naiisip pa rin ni Leo ang mga salita ni Roselia sa kanyang alaala. Sinabi ni Roselia na kailangan talunin ni Leo siya kung sakaling magbago siya sa ibang katauhan kaysa sa kung sino siya ngayon, pero inamin ni Leo na hindi niya kailanman matatalo si Roselia ayon sa kanyang inaasahan, kaya naman hiniling ni Roselia kay Linus na tandaan ang dalawang bagay. Una, ang kanyang kahilingan ay tungkulin niya at pangalawa, ang espada na ibinigay sa kanya ay tiyak na magbabago ng kanyang kapalaran sa hinaharap. Pagkagising ni Leo, natanto niya na ang kanyang tungkulin ay hanapin ang tunay na Roselia at alam niya na hindi magdadalawang isip ang espada ng demonyo kapag itinutok ito sa Diyosa ng Void, hindi siya titigil hanggat hindi niya natatagpuan si Roselia. Nag-aalala si Celia sa kalagayan ni Leo kaso sinabi nito na ang dugo na ibinigay ni Celia ay nakapagpabuti ng kanyang pakiramdam, sinabihan siya ng tatlong pangit na undead na magpahinga, subalit humiling si Leo ng isang piraso ng damit ni Celia para ilagay sa kanyang sugat.
Kinagat ni Celia ang isang bahagi ng kanyang damit at ibinigay ito kay Leo at nakakamangha na nawala ang sugat ni Leo. Determinado si Leo na muling talunin ang Diyosa ng Void at humingi siya ng tulong kay Celia. Nag-alok ang mga espiritu ng mga mandirigma ng Crystallia ng kanilang mga kaluluwa para palakasin si Leo. Kung hindi sapat ang mga kaluluwa at maaaring gamitin ni Leo ang mga kaluluwa ng mga mamamayan doon, dahil gusto rin nilang matapos na ang problema. Lumitaw ang mga espiritu ng mga kawal na nakatanggap ng mga espiritong katawan dahil sa handog ng Diyosa na si Teres. Nakiusap sila kay Leo na tanggapin ang kanilang kahilingan, pumayag si Leo na mangolekta ng mga kaluluwa at magkasama silang lumaban. Itinaas ni Leo ang kanyang espada at ginamit ang Sly Gear skill na lumikha ng pulang vortex na humigop sa mga kaluluwa ng mga mamamayan, gayunpaman ay hindi kinuha ni Leo ang mga kaluluwa ng mga mandirigma ng Crystallia kundi binigyan sila ng mas angkop na posisyon. Pagkatapos, tinawag ni Leo ang mga Skull Warriors mula sa isang itim na butas at inilagay ang mga kaluluwa ng mga mandirigma ng Crystallia sa katawan ng mga bungo. Nagpasalamat ang mga mandirigma sa kanya dahil sa mga katawan na iyon at nakakalaban na sila. Hiniling ni Leo kay Celia na protektahan siya pansamantala dahil kailangan ng Demon Sword ng oras upang makakaipon ng lakas, wala siyang magawa kaya ipinagkatiwala niya ang kanyang kaligtasan kay Celia. Itinaas ni Celia ang kanyang pulang espada at lumitaw ang isang aura na naging espada para sa mga Skull Warriors. Si Celia ang magiging pinuno ng mga undead at sa kabilang dako, handa na sanang umalis si Petey matapos niyang matagumpay na maayos ang motorsiklo kaso pinigilan siya ni Arlene. Sinabi ni Arlene na gusto niyang sumama sa kanila. Biglang inatake sila ng isang void, ngunit mabilis itong tinalo ni Arlene at determinado siyang talunin ang Diyosa ng Void gamit ang espada na pumapatay ng demonyo. Nakita ni Sukuya na handa si Arlene na isakripisyo ang sarili, kaya tinanggap niya ang kahilingan ni Arlene na sumama sa kanila. Samantala, si Celia at ang mga undead ay nakikipaglaban upang patayin ang mahihinang voids. Masigasig nilang tinalo ang mga kalaban at si Leo naman ay naghihintay pa rin na mag-charge ng enerhiya ang kanyang espada ng demonyo gamit ang mga kaluluwa ng mga mamamayan. Habang papunta sila, hinabol ng pangit na mga voids ang mga babae at si Regina ay mahinahon na inatake ang mga ito gamit ang kanyang Excalibur, habang si Sukuya naman ay hindi nagpapahuli at tinalo ang void sa isang hampas. Si Celia na muntik ng mapahamak ay inatake mula sa likuran ng isang void. Ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng mga undead warriors at sinabi nila na kahit malakas ang kapangyarihan ni Celia bilang reyna ng mga vampira, hindi siya dapat maging kampante. Naramdaman ni Celia na ang kanyang damit ay sumisipsip ng maraming enerhiya mula sa kanya, ngunit ayaw niyang maulit ang mga pangyayari 6 na taon na ang nakalipas at ayaw niyang mabigo si Leo na nagtiwala sa kanya. Samantala, inihanda ng mga undead na mawala ang kanilang mga buto at lumalaki ang pulang mahika ni Leo at patuloy na sumisipsip ng mga kaluluwa ng mga mamamayan. Nagpanik si Leo nang makita niyang malapit ng atakihin ng Diyosa ng Void kahit na kaunti na lang at mag-charge na ang enerhiya ng espada ng demonyo. Umatake rin ang Diyosa gamit ang kanyang ultimate na nagpapabago ng lugar sa isang impyerno ng magma, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas sina Leonoz at ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang panig, nag-aalala sina Petey at ang kanyang mga kaibigan dahil hindi nila makontak si Celia. Habang naghahanda si Arlene ng kanyang enerhiya ay nakatagpo sila ng mga guho at sa swerte, nakakalipad ang motorsiklo nila. Sa kasamaang palad, inatake sila ng isang void na anghel at walang silbi ang Excalibur ni Regina nang biglang may lumitaw na misteryosong tali at ibinalibag ang isang void at lumabas na ito ay ang whip ni Sherry, ang babaeng mahilig kumain ng donut. Nagmataas siya at itinuring ang void bilang laruan lamang para sa kanya at pagkatapos ay kumain si Sherry ng donut, tulad ng kanyang karaniwang gawain at sa kabilang panig, patuloy pa rin ang pag-atake ng Diyosa kasama ang mga void na anghel. Nagsisimula ng mapagod ang mga undead sa pakikipaglaban sa kanila, hanggang sa lumaki ang pulang mahika ni Leo na kasinlaki ng pulang buwan. Napakalaki ng mahika. Hinarap ni Leo ng direkta ang Diyosa at nang malapit na ang Diyosa ng Void na gamitin ang kanyang ikatlong mapanirang kakayahan, hindi ito hinayaan ni Leo at nakabalot sa itim na aura ang kanyang espada ng demonyo. Biglang itinaas ng Diyosa ng Void ang isang gusali at agad itong hinati ni Celia sa dalawa, parang kapantay niya si Zoro sa pagkilos na iyon at samantala, binanggit ni Leo ang isang spell para sa espada ng demonyo na tatalo sa kanyang mga kaaway, ang espada ng demonyo na Dean's Life.
Lumiwanag ito ng maliwanag na tulad ng iyong hinaharap subalit sa hindi inaasahan, gumamit ang Diyosa ng kawalan ng mataas na antas ng banal na proteksyon, sa kabilang banda, patungo na ang mga babae sa Diyosa ng kawalan at tumayo si Arlene at itinaas ang kanyang espada na kumikislap ng berdeng liwanag. Si Petey ang humawak sa manibela gamit ang kanyang Excalibur, habang ang iba ay naghahanda para umatake at pinagsabay ni Nasukuya at Regina ang kanilang mga atake sa Diyosa ng kawalan. Ngunit ito ay naging walang silbi hanggang sa umatake si Arlene na matagumpay na nagpapahina sa depensa ng Diyosa. Habang naguguluhan si Leo kung sino ang umatake sa Diyosa ng kawalan, sinabi nito na ang pagtutok ng espada sa isang Diyosa ay isang malaking kasalanan, ngunit sinabi ni Leo na ang espada ng demonyo lang ang nakakaalam. Napakalakas ng atake ni Leo at napakaliwanag ng puting ilaw hanggang sa nawala ang lahat ng voids sa lugar na iyon. Pagkatapos mawala ang lahat ng voids, nagpaalam ang mga espiritu ng mga kawal ng Crystallia kay Celia. Naramdaman nilang isang karangalan na makipaglaban hanggang sa huli at ngayon ay nararamdaman nila ang kapayapaan. Sinabi nila kay Celia na ipagpatuloy ang pakikipaglaban at itaguyod ang pamilya ng Crystallia hanggang sa nawala ang kanilang mga espiritu kasama ang mga undead na pumasok sa itim na butas ni Leo. Sa wakas, nakabalik si Celia sa kanyang mga kaibigan at nagpasalamat silang lahat sa kanilang tagumpay laban sa Diyosa ng kawalan. Sinabi ni Petey na ang babaeng kanilang nakatagpo ay siyang umatake sa Diyosa ng kawalan. Nagulat si Leo nang makita niya ito at di nagtagal, dumating ang isang helicopter upang sila'y sunduin at nagpasalamat si Fenris na sila'y ligtas at agad na sinuri ang kanilang kalagayan sa helicopter. Naguluhan si Leo kung bakit may mga bayaning elf sa panahong ito habang ang iba ay nakapasok na sa mundo ng panaginip. Si Celia naman ay nagmamasid sa isang libro na natagpuan niya sa dating opisina ng kanyang ama. Sinabi niya kay Leo na palaging ikinukwento ng kanyang ama ang tungkol sa hari ng mga demonyo na nakasakay sa kabayo na gawa sa buto, may hukbo ng mga buto, at nakatira sa kastilyong puno ng mga buto. Ang hari ng demonyo ay maaari ring magbuga ng apoy mula sa kanyang bibig. Ngunit tinanggi ito ni Leo at nagtaka si Celia kung bakit alam ito ni Leo at sinabi ni Leo na ito ay hindi lohikal. Inisip ni Leo na ang mga kwento tungkol sa hari ng mga demonyo at mga Diyos ay parang mga alamat lamang. Binanggit ni Celia na parang kamukha ni Leo ang hari ng demonyo sa alamat. Itinanggi ito ni Leo dahil hindi siya makakapagbuga ng apoy mula sa kanyang bibig. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa hari ng demonyo sa kwento. At sinabi ni Celia na natalo ito ng mga bayani at masayang nagwakas ang kwento, na kinagalit naman ni Leo. Pagdating nila sa dormitoryo, nakipagkita agad si Leo kay Black at Sherry. Sinabi ni Black na si Nephas ay isa sa 8 pinuno ng teritoryo ni Lord Azrael. Determinado si Leo na hindi na muling magpakita si Nephas at nagbabala si Sherry kay Leo na mag-ingat sa bayaning elf. Nagtataka pa rin si Leo kung bakit naroon ang bayaning elf at inutusan niya si Sherry na imbestigahan ito, pero si Sherry ay nainggit sa bagong damit na ibinigay kay Celia. Sinabi sa sarili na tanga si Leo at nagalit dito si Leo kaso biglang lumitaw si Celia na bagong ligo at sinabi ni Leo na hindi dapat lumabas si Celia sa ganoong ayos, kahit na sa totoo ay masaya siya. Umupo si Celia sa tabi ni Leo at sinabing napakalaki ng enerhiya na kinakailangan ng damit. Hindi na makapaghintay si Celia na uminom ng dugo ni Leo at lumapit siya ng masigasig kay Leo. Samantala, inihahanda ni Regina ang pagkain para kay Leo at si Arlene na bagong gising, napagtanto na hindi pa natatapos ang kanyang misyon at biglang natuklasan ni Petey ang nakakahinalang kilos sa paliparan, na sa katunayan ay si Arlene na mabilis na tumakas. Samantala, si Leo na naglalakad kasama si Celia ay balak gawing kanyang kaharian ang mundo, ngunit kailangan niyang itigil ang pangarap na iyon dahil may bata na nagtapon ng bag ng popcorn sa ulo ni Leo. At dito na rin nagtatapos ang Season 1 ng anime na ito.